sumasamba. Iparap ang iyong kamay, itaas ang iwagayway, sama-samang isisigaw mo sa Tuhan. Isang palakpak! Iparap ang iyong kamay, itaas ang iwagayway, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Sabawisin natin! Kay saya at kay ganda, lahat ay sama-sama, maawit ang papuri, masayaw, mamanta, kay saya at kay ganda, lahat ay sama-sama, maawit ang papuri, sumasamba. Itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Hello po, pinag-isang puso. Kami na naman po. Kasama ko po ngayon si Kuya Sarge. Dito po kami sa aming munting bahay. And kami po ngayon ay, tayo po ngayon ay gaganap na naman sa ating festivity on air. Tunay nga na ito, ating ginagawa ng pagsasama para tayo ay makapagpuri at makapagsama sa Kanya sa pamamagitan ng ating pinag-isang puso community. And ating ngayong gagawin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ito mga Panginoon, Ikaw ay mapapurihan namin ng sama-sama. At Ikaw ay ito, Panginoon, ang iyong kaluguran. Amen. Sama-sama, magpupuri sa'yo. Sama-sama, umawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay nga kay mo. Ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Dadaan sa ngalan mo, Panginoong Yesu Cristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Sama-sama, magpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay nga kay mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Yesu Cristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Hallelujah! 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 Sama-sama, magpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay nga kay mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Yesu Cristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Hallelujah! 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 Sasayaw! Sasayaw sa iyo. Sasayaw sa iyo. Sasayaw sa iyo. Sasayaw. Papapurihan. Papapurihan.
Sumasamba sa'yo, sumasamba sa'yo, sumasamba sa'yo, sumasamba sa'yo. Amen, our God. Kami Panginoon ay patuloy na magpupuri sa iyo. Kami Panginoon ay hindi mapapagod dahil ikaw ay karapat-dapat na purihin. Amen. Di ako mapapagod na magpuri sa iyo, pagkat ito ang nais ng kaluluwa ko. Di magsasawa na sa iyo ay sumambang, pagkat ito ang nakatulog sa iyo, Ama. Di mapapagod, di ako mapapagod na magpuri sa iyo, pagkat ito ang nais ng kaluluwa ko. Hindi magsasawa na sa iyo ay sumambang, pagkat ito ang nakatulog sa iyo, Ama. Kami ay sasayaw, sasayaw sa iyo, aawit sa iyo. Ang lahat ng ito'y nandun sa iyo. Sasayaw sa iyo, aawit sa iyo. Ang lahat ng ito'y nandun sa iyo. Amen, Lord God. Tuloy-tuloy kami magpupuri dahil ikaw ay pupurihin namin ng walang humpay. Amen. Di ako mapapagod na magpuri sa iyo, pagkat ito ang nais ng kaluluwa ko. Hindi magsasawa na sa iyo ay sumambang, pagkat ito ang nakatulog sa iyo, Ama. Sasayaw, sasayaw sa iyo, aawit sa iyo. Ang lahat ng ito'y nandun sa iyo. Sasayaw, sasayaw sa iyo, aawit sa iyo. Ang lahat ng ito'y nandun sa iyo. Sasayaw, sasayaw sa iyo, aawit sa iyo. Ang lahat ng ito'y nandun sa iyo. Sasayaw, sasayaw sa iyo, aawit sa iyo. Ang lahat ng ito'y nandun sa iyo. Amen. Amen. Muling ka Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos na yun. Ang Diyos na yun. Ang Diyos na Panginoon. Hallelujah. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Mr. God, Lord Jesus, kami Panginoon ay naririto upang ikaw ay purihin at sambahin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord God, tumingan na dyan na ikaw lamang ang karapat-dapat na purihin at sambahin. Sa kabila, Panginoon, ng aming pagkakasala, lahat ng aming nagagawang mali, na nakakasakit sa kapwa namin, na nakakasakit lalo na sa iyo, Lord God. Patawarin mo kami dito, Lord God. Na kami, Panginoon, upang kami ay maging karapat-dapat tawagin kang Ama, karapat-dapat na tawagin ng iyong banal na Espiritu, karapat-dapat na maging daluyan ng iyong biyaya, Lord God. Patawarin mo kami, Lord God. Sa pamamagitan, Panginoon, ng Espiritu na nagagaling sa iyo, hayaan mo, Lord God, na ikaw
ay mapapurihan namin. Ikaw, Panginoon, ay masamba namin kasama ng lakas at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Here we are, Lord Jesus. We are worshiping. Take this offering that I bring, humbly I fall on my knees to proclaim your everything. My life's nothing without you. Take my hand and lead me through. You are my sustaining love. I live to worship you. We live to worship you, Jesus. I live to worship you. Here I am, worshiping you with all I am, worshiping you, bowing down in spirit and truth, with lifted hands, worshiping you. So Jesus, you're so God. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Take this offering that I bring, humbly I fall on my knees to proclaim your everything. My life's nothing without you. Take my hand and lead me through. You are my sustaining love. I live to worship you. I live to worship you. Here I am, worshiping you with all I am, worshiping you, bowing down in spirit and truth, with lifted hands, worshiping you. Here I am, worshiping you with all I am, worshiping you, bowing down in spirit and truth, with lifted hands, worshiping you. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. You are my Lord. You are my God. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. I'm gonna worship you forever.
forever. I'm gonna worship you. Everybody, I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. I'm gonna worship. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. I'm gonna worship you forever. I'm gonna worship you. Here I am, worshiping you with all I am, worshiping you, bowing down in spirit and truth, with lifted hands, worshiping you. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah, God. We worship your name. Define the name of Jesus. Oh, hallelujah, God. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, makapangyarihan. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Good morning po mga kapatid sa Pinag-isang Puso. Ito po ang inyong si Ani Tapok po ito, ng Tagakawan, may Caloocan City po. Ito po ako nagpapatotoo sa inyo sa kabutihan ng Diyos sa amin. Hindi niya po kami pinabayaan. Sa kabila po ng 10 taon na po akong walang asawa, pero kahit papano, karaos naman. Sa kabila po ng mga kahirapan namin noon sa buhay na dinanas nung mga panahon na yun. Diyos lang po ang tangi namin kinakapitan. Diyos lamang po ang aming kinakausap. Awa naman ng Diyos. Ito, nakatapos na yung mga anak ko. Hindi naman niya ako pinabayaan. Itong nakaraang pandemic po, ay nakaranas din po kami ng anak ko pong isa, yung bunso, nagsasakit din po siya. Pero hindi naman po lumala kasi naagapan din naman po agad. Sa panalangin, gumaling naman po agad. Kada may magkakasakit po sa amin dito, panay ako nananalangin, panay ako bumakanta sa Diyos. Pamagitan ng pag-abit ko, siguro po na ililigtas niya yung mga anak ko tsaka yung mga anak ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi lagi siyang nandiyan, lagi siyang nakasubaybay sa aming mag-anak. Alam ko naman po na wala namang ibibigay ang Diyos sa amin na mabigat na problema na hindi namin kakayanin kasi siya yung powerful na counselor namin, siya rin ang tagapagbigay sa amin ng kabuhayan. Kaya nananalig po ako lalo sa Diyos na dapat tayo manalangin lagi sa araw-araw, sa oras-oras, walang tigil na panalangin kasi siya lang yung kakampi natin, siya yung nakakaalam kung anong nasa puso natin. Yun lang po. Kaya kayong mga kapatid ko na may nararamdaman, sakit, may mga problemang dinadanas sa panahon ngayon, manalig lang po kayo at magpasalamat. Hindi po niya po kayo pababayaan. Salamat din po sa pamunuan ng Pinag-isang Puso kasi noong panahong pandemic, hindi po sila nagkulang sa amin. Kahit na po malayo sila, nakakarating po yung biyaya na binibigay nila sa amin. Maraming pong salamat sa inyo pong pagmamahal sa amin sa Kawan ni Cristo Prayer Group. Thank you po marami. Bigyang galang po natin ang mabuting balita.
balita ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni San Juan, Kapitulo 3, talata 14 hanggang 21. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilaw, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng maparusahan ng hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po muli sa ating edisyon ng Festivity on Air ng Pinag-Isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated. At sa gabi pong ito, narinig po natin ang banal na ebanghelyo na hinango sa sulat ni San Juan, Kabanata 3, talata 14 hanggang 21. At sigurado po ako na nung napakinggan natin ang ebanghelyo, ang isang talata dito ay paboritong-paborito natin at sa ulong-ulo natin. Ano po? At ano yon? Yung John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit po ba paborito ito ng nakakarami ng lahat sa atin? Sapagkat ito po ay nagbibigay ng positibong mensahe. Pero po sa ating ebanghelyo ngayon, hindi lamang po yung positibong mensahe ang dapat nating marinig, kundi tingnan din natin yung negatibong mensahe na ipinaaabot sa atin. Hindi lamang po dapat yung grasya ang ating pinakikinggan, kundi yung disgrasya na po pwede nating makuha sa ating ebanghelyo. Kaya ang ating pong isa-isahin ang ating ebanghelyo, ang ating napakinggang ebanghelyo ngayong gabi. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay may 3 puntong ibinibigay. Unang punto, sa verse 14 to 15, ang sabi sa verse 14, kailangang itaas ang anak ng tao. At hinalintulad po na kailangang itaas ang anak ng tao dun sa nangyari kay Moises at sa mga Israelita. Nung ang mga Israelita ay naglakbay ng napakalayo at paulit-ulit, wala na silang makain, wala na silang mainom, at pinadalan pa sila ni Yahweh ng mga makakamandag na ahas na kung saan ang sinong mang matuklaw nito ay mamamatay. Kaya ang mga Israelita ay lumapit kay Moises at sinabi, manalangin ka naman kay Yahweh na alisin na ang lahat ng ito, no? Dahil wala na silang mainom, wala na silang makain. Ni Moises, si Moises ay nanalangin kay Yahweh at ipinagdasal niya na alisin na yung paghihirap ng mga Israelites. Yahweh, sumagot si Yahweh, gumawa ka ng isang tansong ahas, ilagay mo ito sa mahabang kahoy at ilagay mo dun sa tuktok ng ilang. At ang sino mang tumingin dun sa tansong ahas, sila ay hindi mamamatay.
Ang koneksyon nito sa sinasabi natin sa unang punto na kailangang itaas ang anak ng tao. Unang-una, kinakailangan daw po, no, ng tao sa ating paligid, tayong lahat ay nasa panganib ng kamatayan dahil sa kasalanan. Ang Diyos ay laging nagbibigay ng pamamaraan ng kaligtasan. Tulad ng ginawa ni Yahweh sa mga Israelites. Diba? Anong naging pamamaraan niya upang maligtas ang mga Israelites? Yung pagtingin dun sa tansong ahas, sila ay nabuhay. Kuntipan at sa kapanahon na ito, hindi na tayo sa tansong ahas titingala upang maligtas ang tao. Kanino na tayo dapat tumingala? Sa krus. Doon na tayo dapat tumingin sa krus na kung saan nandoroon, namatay, ipinako si Jesus. Kaya kailangang itaas ang anak ng tao. Pangatlo, paano maililigtas? No? Paano tayo maliligtas ng pagtingin sa krus? No? Doon sa krus na kung saan nandoon si Jesus na ipinako at namatay. Kaya unang-una, kinakailangan nating sa verse 15, ang sabi, upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Unang-una, sumampalataya. Pangalawa, pag ikaw ay sumampalataya, kailangan mong tumingin dun sa krus. Tumingin. Pangatlo, aminin na tayo ay makasalanan. Ano po ang tatlong paraan sa pagtingin natin sa krus, sa pagtaas natin sa ating Panginoong Hesus? Una, sumampalataya tayo. Pangalawa, tumingala. Ibig sabihin, pag tayo pala'y tumingin sa itaas, ibig sabihin, inaalala natin na mayroong Diyos na mapagpatawad. Ano po? No. At ang pangatlo, aminin natin. Umaamin tayo kasi wala naman tayong ibang tatakbuhan. Sa tuwing tayo madadapat magkakasala, sumampalataya ka na sa pagtingala mo at sa pag-amin mo, may Diyos na mabibigay sa iyo ng kaligtasan at pagpapatawad. Unang punto ng Ebanghelyo, sa verse 14 to 15, na kailangang si Jesus ay ipako, mamatay sa krus upang siya ay maitaas at siya'y muling mabuhay sa ikatlong araw. Kaya, ang unang punto, kailangang itaas ang anak ng tao. Pangalawang punto, sa verse 16, ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang ipinakikita po sa verse 16 na ito ay ang pag-ibig ng Diyos na hindi nangangahulugan na siya ay mahina. Ano po? Kundi ipinakikita sa bersikulong ito na ang pag-ibig ng Diyos ay may banal na pagsasakripisyo sa sarili. Ang pag-ibig ng Ama na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, ang kanyang kaisa-isang anak, ito po ang tinatawag na banal na pagsasakripisyo sa kanyang sarili. Kasi pwede namang baliwalain ng Ama, no? Na mapahamak ang mga tao. Pwede namang baliwalain ng Ama na hayaan na lang mabuhay sa dilim ang tao, mabuhay sa kasalanan. Pero nangibabaw pa rin yung pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan, sa buong mundo. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Ito ay ang pag-ibig, nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa buong mundo.
yung kanyang pagsasakripisyo, no, sa atin, para sa ating lahat, na maibigay si Jesus para sa ating kaligtasan. Pangalawa, ang sabi sa verse 16, sino mang sumampalataya. Sino man, ibig sabihin, walang pinipili. Kahit sino pwedeng sumampalataya kay Jesus. At tayo'y sumampalataya, maniwala, tayo ay maliligtas. So, ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa paniniwala. No? Ang kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa paniniwala. Na kapag sumampalataya tayo, ay magiging ligtas na tayo. O basta-basta paniniwala o pagsampalataya. Kundi, sino mang sumampalataya, ibig sabihin, binubuo nito yung nasira nating relasyon sa Diyos. Na kapag tayo'y sumampalataya sa Kanya, nabubuo yung ating relasyon sa Diyos. At doon nangyayari, nagaganap ang kaligtasan. Ulit ko, sino mang sumasampalataya, sino man, kahit sino. Mayaman ka man, kahit napakalaki ng kasalanan mo, kahit ikaw na ang pinakamasamang tao sa mundo, basta't sumampalataya ka lang at ibinalik mo yung relasyon natin sa Diyos, ibinalik mo yung relasyon mo sa Diyos, tiyak ang kaligtasan. So, meaning, kapag tayo sumampalataya sa Diyos, mapapasa atin, no? Tayo ay nagiging kabahagi ng pamilya ng Diyos. Tayo nagiging bahagi o mapapasa atin ang kaharian ng Diyos. Nagiging tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos. At tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pangatlong punto doon sa verse 16, ang sabi doon, magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon. Ibig sabihin, present tense, pangkasalukuyan, ngayon. Hindi po siya future tense, hindi sa hinaharap, kundi ngayon. No? Ang sino mang sumampalataya ngayon sa oras na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ano pong hinihingi sa atin? Ngayon, hindi bukas. So, ngayon ang kaligtasang ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi bukas. Kaya, huwag mo na ipagpabukas yung pagsampalataya sa Diyos. Ngayon mo na gawin. Ngayon ka sumampalataya. Hindi, bata pa naman ako eh. Malakas pa ako. No? May bukas pa ako. Hindi mo naman hawak ang buhay mo. Paano kung mamaya o bukas kunin ka na ng Diyos? Hindi ka sumampalataya. Hindi ka lumapit sa Diyos. Hindi ka tumingala sa krus. At hindi mo inawin na ikaw ay makasalanan. Anong nangyari? Disgrasya. Di ba? Kaya ang sabi, magkaroon ng buhay. Ngayon na. Huwag mo na ipagpabukas. Ngunit, ang kaligtasan po ay hindi lang naman isang beses ibinibigay. Hindi po ito limitado. No? Hindi naman sinasabi sa atin ng Diyos, take it or leave it. Kunin mo, o gusto mo o ayaw mo. So, ang kaligtasan po, ino-offer naman sa atin ng Diyos araw-araw. Araw-araw, ginawa ng Diyos para tayo maligtas. Pero, ang kailangan natin gawin, magdesisyon ka na ngayon. Magdesisyon ka na ngayon. Huwag mo na ipagpabukas. Kasi hindi mo naman hawak yung buhay. Amen po ba? So, magdesisyon ka na ngayon bago pa mahuli ang lahat. Gusto mo ba ng grasya o disgrasya? So, sumampalataya ka na.
tumingala sa krus at aminin na tayo ay makasalanan sa mga nagagawa natin. Ang pangatlong punto po ng ating ebanghelyo, ito po ay ang verse 17 to 21 at ito po ay ang paghatol. Sa ating nabasa, sino ba ang tatanggap ng paghatol? Ang mababasa natin sa verse 17 to 21, sino ba yung hahatulan? Sino bang tatanggap nito? Ang sabi, ang hindi raw sumasampalataya sa Diyos. Pangalawa, yung mas umiibig sa kadiliman kaysa liwanag. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina ngayon ka na, sumampalataya ka na ngayon. Kasi baka mahuli ang lahat. Baka hatulan ka sa bandang huli. Kasi hindi ka sumampalataya. Kasi nasa kadiliman ka. No? Ang pangatlong punto, paghatol. At sino nga hatulan? Ang sino mang hindi sumasampalataya at yung mga nasa gitna ng umiibig sa kadiliman at ayaw sa liwanag. Ang kaligtasan ay isang grasya o regalo ng Diyos na kailangan grasya na ibinibigay sa atin. Pwedeng tanggapin ng lahat. Ang sabi sa Romans 3:28, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao. Sa makatuwid, hindi tayo maliligtas dahil lang sa ating mabubuting gawa. Vice versa. Hindi lang puro mabuting gawa pero walang pananampalataya, o hindi pwedeng pananampalataya lang at walang mabubuting gawa. Sapagkat sabi sa Santiago 2 verse 17, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. O pagkasama yung pananampalataya at ang mabubuting gawa. Pananampalataya at mabubuting gawa ay kailangan magkasama. At ang bunga ng ating pananampalataya na may mabubuting gawa ay makikita sa atin dahil tayo ay laging sa liwanag. At kapag ito ay magkasamang lagi, makikita sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. At ito ay ang makikita natin sa Galatians 5:16 to 26. At ano ba yung mga bunga ng banal na Espiritu? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabutihan, kagandahang loob, pananampalataya, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ito po ang tatlong punto na nais ipaunawa sa atin ng Ebanghelyo. Una, kailangang itaas ang anak ng tao. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos. At pangatlo, paghatol. At ano pong hamon na sa atin ng Ebanghelyo? Tumingala sa itaas, dun sa krus na kung saan nandoon ang puktong na anak ng Diyos na napako, namatay at muling nabuhay dahil sa ating mga kasalanan. Pangalawa, aminin natin na tayo ay makasalanan. Pangatlo, sumampalataya lamang tayo sa pag-ibig ng Diyos. Pang-apat, tanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas ngayon na, huwag na bukas. Ngayon na, i-offer sa atin ng Diyos ang kaligtasan. Bago pa ang mahuli ang lahat, tanggapin mo na si Jesus ngayon pa lang. Panglima, kasama ng ating pananampalataya ay ang ating mabubuting gawa. Pang-anim, dapat lagi tayong pumunta sa liwanag upang hindi tanggapin ang anumang kaparusahan ng paghatol. Ano ba ang gusto mo? Grasya o disgrasya? Gusto mo ba kaligtasan o paghatol? So kapatid, nasa sa iyo ang pagdedesisyon. Panginoon, sa oras mong ito,
Kami po ay nagpapakumbaba, umaamin sa aming mga kasalanan. Nais ko pong si Jesus ay tanggapin sa aking puso bilang aking tagapagligtas, bilang aking Panginoon. Nais ko pong itaas ang iyong anak na si Jesus. Nais ko pong siya'y makita sa aking buhay. Kaya tulungan mo ako, Panginoon, na maipamuhay, makagawa ng mabubuting gawa na may pananampalataya. Panginoon, sa oras mong ito, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang aking buhay na kami samahan sa aming paglalakbay. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang lahat ng tao na nawawala ng pag-asa, mga taong napapahiwalay sa iyo. Nawa po, Panginoon, ngayon pa lang, tanggapin ka nila bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Dinadalangin namin ang lahat ng may sakit at ang lahat ng mga naghihirap sa mga oras nito. Saklolohan mo sila, Panginoon. Ikaw na pong bahala sa amin. Idinudulog po namin ang lahat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Jesus Christ, King of Mercy, we trust in you. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo patuloy na magbahagi ng mabuting balita ng Panginoon. God bless us all and stay safe. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold upon the cross. I shall hold to God alone, for His love has salvaged me. For His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, we shall have eternal life. I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word. By His grace I am released. By His grace I am redeemed. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life.
that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. So Jesus, thank you God for the eternal life. Thank you Jesus for your love. Oh, hallelujah God. Amen. Tunay nga na isa na naman pong matagumpay na festivity on air ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ito yung way ni Lord para siya ay magsalita sa atin, para atin siyang marinig, atin siyang maramdaman. And Lord God, we thank you and we praise you sa pamagitan dahil ginawa mo ang festivity on air na ito. At ginawa mo, Panginoon, ito sa pamamagitan ng aming community which is pinag-isang puso. Patuloy mo kami i-bless at hawihayaan ng Panginoon na purihin ka namin palagi, Panginoon. Halina, purihin ng Diyos. Halina, purihin ng Diyos. Papapalan niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan. Makapangyarihan. Siya sa ating ay nagmamahal. Halina, siya ay pasalamat. Halina, purihin. Halina, purihin ng Diyos. Papapalan niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa ating ay nagmamahal. Halina, siya ay pasalamat. Halina Diyos, halina Diyos, at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Halina, purihin ang Diyos. Papapalan niya sa ating lubos-lubos. Amen. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina, siya ay pasalamat. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, ang Panginoon. Maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos, ang Panginoon. Maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Halina, purihin ang Diyos. 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 Amen. See you po ulit sa next festivity on air natin. Bye!